80 ang sugatan sa riot sa pasilidad ng BJMP sa San Mateo, Rizal. Ang ugat ng gulo, tutol ang ilang nakakulong na maging cashless sa loob. Nakatutok si Katrina So. Pamumukmok sa mga selda, pambabato at paninira ng mga gamit. Dito humantong ang noise barrage na sinimula ng 7 persons deprived of liberty o PDL sa San Mateo, Rizal BJMP alas 6 ng gabi noong Biyernes para tutulan ang ipapatupad na cashless transaction sa kulungan. Mga coupon na raw ang gagamitin sa loob imbes na cash o pera. Para makaiwas nga po sa corruption, of course mas transparent ang transaction sa loob ng jail, wala ng cash. Ayaw po ng mga leader doon sa jail na yun. Bukod sa may mga nasirang gamit na itinuturing na government properties, umabot sa 60 PDL at 20 tauhan ng San Mateo BJMP ang nagtamo ng minor injuries. Nagpadala tayo ng mga response team para mag-negotiate. Ayaw pa rin nila kumbaga itigil yung kaguluhan. Tumagal hanggang alas 3 ng madaling araw ng Sabado ang negosasyon. Sabi ng San Mateo BJMP, hindi muna ipatutupad ang cashless transaction sa loob. Pag-uusapan daw muna ito para mas maintindihan ng lahat. Pero dahil sa mga nasirang gamit na inaayos na, pinag-aaralan ng BJMP ang mga reklamong maaaring isampa sa mga pasimuno ng gulo. Nakataas pa rin ang code red sa pasilidad. I-assure lang namin ng families ng PDL at doon sa San Mateo area na yan na ito po ay kumbaga na-resolve naman, wala namang malubhang na sugatan, walang namatay at safe naman. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Isang misa, prosesyon at salo-salo ang isinagawa sa pagdeklara ng patrona ng Intramuros. At mula sa Maynila, nakatutokla si Dano Tingkungko. Dano? Pia, sabay nga sa kaarawan ng Birhen Maria ngayong araw ang unang pista opisyal sa Intramuros ngayong araw para kay Nuestra Señora de la Consolación y Correa. Sa maraming paraan, isang muling pagsasabuhay ng debosyon sa Birhen na natulog matapos ang World War II. Makasaysayan ang araw na ito para sa San Agustin Parish sa Intramuros, Maynila. Bukod sa unang pagkakataon itong ginunita ang pesta para kay Nuestra Señora de la Consolación y Correa, ngayon din siya opisyal na idineklarang patrona ng Intramuros. The feast day celebration sa Our Lady of the Consolación y Correa shall be celebrated every year on the second Sunday of September at the Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Consolación y Correa, San Agustin Church, Intramuros, Manila. Buong weekend ang tinaguriang Dulce Septiembre o Sweet September, may misa at prosesyon at sinabayan ng salo-salo tulad ng Boodle Fight sa labas ng San Agustin Church. Very significant po ito, hindi lamang po sa Intramuros kundi sa buong Kamaynilaan. Ang San Agustin Church ay kasama po yan lagi sa mga tourist destination. Magiging malaki pong bahagi ang kapistahan. Inaasahang mapapasigla pa ng pista ang turismo sa Intramuros. At para sa simbahan mismo, muli ring naisabuhay ang debosyon sa Birhen na tumamlay matapos ang World War II. During the World War II, all churches, all residences are bombed except San Agustin. Why? Nagtagtago dito Amerikano. Pre-war, malakas ang debosyon. After war, lahat ng mga residente, lahat ng mga simbahan nasira, nawala ang mga deboto dito. Nawala yung debosyon. At Pia, bilang pagtuldok o pagtatapos ng Dulce Septiembre weekend, bilang pagpugay o pagbibigay-pugay kay Nuestra Señora de la Consolación y Correa, sa ngayon ay nandito tayo sa tabi ng Manila Cathedral, tabi ng Plaza Roma. Inaabangan ang pagdating ng imahen ng Birhen na manggagaling ng San Agustin Church at pansamantala munang titigil dito sa Manila Cathedral para basbasan ng insenso bago naman yan umikot sa palibot nitong Intramuros. Pia? Maraming salamat, Dano Tingkungko.
Mga kapuso, pumasok na po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang isa sa dalawang low-pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Huli itong namataan 1,340 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Wala itong direktang epekto sa bansa sa ngayon, pero posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. Pinalalakas ng LPA ang habagat na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ang isang LPA nananatili sa labas ng PAR sa silangan ng Mindanao. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to heavy rain sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa hapon. Moderate to intense rain sa Visayas at Mindanao, kaya maging alerto sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Posible rin ang mga pagulan sa Metro Manila. Mula September 5 hanggang October 5 ay National Teachers Month. Ala ito sa sakripisyo at dedikasyon ng mga guro. Isang propesyong hindi biro. Ngunit para sa ilan, gaya ng aming nakilala ay pwedeng pagaanin, lalo ng kung aksama ay mga batang makakulit. Yan ang Papa-Good Vibes ni EJ Gomez. Si tatay ano, hali? Hala, nabago na pala ang role ni tatay? Eh, si nanay, ilaw pa rin ba ng tahanan? Nanay naman ang ano? Ibon. Ibon ng tahanan? Ano na sa taas? Ano na? Buti na lang at hindi ito sineryoso ni Teacher Frederick ng San Fernando Elementary School sa Romblon. Nabigla po talaga ako, ma'am. Kumbaga, ha? Tapos may sumigaw ng ibon. Ha? Nakakasyak po talaga. Ilan lang ito sa mga aliw na moments sa classroom ni Teacher Frederick, aka Inday Kalipay sa kanyang page, kung saan bida rin ang kanyang mga bibo at makulit na grade 1 pupils. Extra effort daw talagang turuan sila at makuha ang atensyon. Sawa. Ano? Paalon? Paalon? Siyempre man pag nakikita ng mga bata na parang wala kang gana, wala kang energy, nakikita ko rin sila na parang ang lalamya, ang tatamlay. Sa 8 kalahating taon na nagtuturo siya, isang important lesson ang kanyang natutuhan. For me, the best visual aid or resources na maibibigay sa bata ay yung ating sarili. Ang ating pagiging resourceful, ang ating pagiging creative, at at the same time ang ating pagiging cheerful na siya nagbibigay ng happiness sa teaching and learning process. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Hindi na postpone ang weekly Zumba session ng isang Zumba group sa Hagonoy, Bulacan. Kahit nasa gitna ng baha, tuloy sa paggiling ang grupo. Sinamantala raw kasi nilang maaraw na panahon kahit may baha pa. Paalala po ng Department of Health, iwasan hanggat maaari ang paglusong sa baha dahil sa banta ng leptospirosis. Down to the final race na ang runners ng Running Man Philippines Season 2. Bukod sa surprise appearance ni OG runner Ruru Madrid, dapating abangan ang magiging ultimate runner this season. Narito ang aking chika. Let's go! Nakasama ng Pinoy runners sa challenges at kulitan sa Running Man Philippines Season 2, ang Kapuso, Sparkle at Korean Stars. At sa final race ng Running Man Philippines Season 2, 안녕하세요. surprise guest ng runners, ang Season 1 OG runner na si Ruru Madrid, na nagpahirap sa runners. Nagtagumpay naman siya dun sa pagpapahirap niya sa amin for a while. For mga few minutes. Pero parang feeling ko Nag-enjoy siya nun. Pero sa huli, nabuking ng runner si Ruru at naging fun reunion ang episode. Halo-halo raw ang feelings ng Season 2 runners sa finale ng kanilang programa mamaya. Habang nasa 2024 Korea Travel Fiesta sa Makati City,
Nagkwento sina Glyza de Castro, Kokoy de Santos at Buboy Villar na malaking pahirap man daw ang lamig ng winter sa pagsabak nila sa challenges. Marami naman daw silang magagandang memories. Nasarap kumain, so lumobo ako ng bongga. Nung pag-uwi namin, ngayon nagbawas-bawas na ako ulit eh. Ang memories, kanila raw nabitbit. Pero ang runners, may mga naiwan din daw sa South Korea. Babalikan ko po pala yung tumbler ko na iwan ko sa hotel. May pangalan na Buboy. Shades, relo, ano yun? Chinela pala? Gold! Yung diwa na naiwan na doon. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.